Ang pagdiriwang na Ratha Yatra, ikatlong kwento. Ang paglitaw ni Sri Jagannath. Sri Jagannath, ang pinakaspesyal at kakaibang transcendental na kaligayahang anyo ni Panginoong Krishna. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, nakilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Ang panimula. Ano ang Ratha Yatra? Sino si Panginoong Jagannath? Ang mga salitang Sanskrit na Ratha ay karo at ang yatra ay lakbay. Ang Ratha Yatra ay ang isang kapistahan na ang ibig sabihin ay ang paglalakbay ng mga karo. Ang mga ratha ay dambuhalang may gulong na mga istruktura na palagi ang bagong gawa taon-taon at hinihila ng mga deboto. Ang Ratha Yatra ay ipinagdiriwang taon-taon sa buwan ng Asad, bandang Hunyo at Hulyo. Ang kapistahan ay ginaganap sa siyudad ng Puri sa Odisha sa bansang India. Sa paglalakbay na ito, ang mga ipinagdiriwang ng mga poon ay sina Jagannath at ang kanyang ekspansyon, mas nakatatad na kapatid na si Balaram at ang kanyang pleasure potency na kapatid na babaeng si Subhadra. Silang lahat ay kanya-kanyang isinasakay sa tigisang naglalakihang mga karong ito. Sila ay inilalakbay mula sa kanilang templo hanggang sa Gundicha, kasama ng kanilang napakaraming mga deboto. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na banal na pangalang Jagannath ay Panginoon ng Sansinukob, Universe. Sa sinaunang banal na kasulatang mga Veda, ito ay ang ibinubunyag. Kahit pa siya ay walang material na mga kamay at mga paa, siya ay nakapaglalakad at tumatanggap. Kahit pa siya ay walang material na mga mata, siya ay nakakikita, at kahit pa siya ay walang material na mga tainga, siya ay nakaririnig. Alam niya ang lahat na dapat alamin, pero sa kanya ay walang nakakaalam. Ang tawag sa kanya ay ang orihinal na pinakakataas-taasang katauhan. Shvetasvatar Upanishad 3:19. Itong orihinal na pinakakataas-taasang katauhan na kilala bilang si Vishnu, Krishna, Govinda at marami pang ibang pangalan ay bumaba bilang siya mismo dito sa daigdig noong Dwapara Yuga, mahigit 5,000 taon na ang nakararaan ngayon. Siya ay bumaba at lumitaw kay Vasudeva at kanyang asawa na si Devaki habang sila ay nakakulong sa Mathura sa Bharatavarsha na ngayon ay bansang India. Narito ang Bharatavarsha na ngayon ay India at narito naman ang Mathura. Sina Vasudeva at Devaki ay mga purong deboto ni Krishna. Kanilang ginampanan ang tungkulin bilang mga magulang ng Panginoon. Sila ay nabibilang sa maharlikang antas. Wala silang kaaway, wala rin silang sala. Gayunpaman, sila ay binilanggo pa rin ng demonyong haring si Kamsa. Itong malupit at makapangyarihang monarko, si Haring Kamsa, ay praning. Naniwala sa isang propesiya na tanging ang ikawalong anak lamang ni Devaki at Vasudeva, si Krishna, ay ang makapapatay sa kanya. Kung kaya't, upang magipit nito ang sinasabing anghel ng kanyang kamatayan, pang makademonyong haring ito ay kinulong ang bagong kasal pa lamang na mag-asawa sa iisang selda.
upang madali niyang mapapaslang ang kanilang magiging anak kahit pa sa mismong kapanganakan niyon. Gayunpaman, sa ahensya ng kanyang banal na kapangyarihan, si Yogamaya, ang sanggol na si Krishna ay naitakas palabas ng bilangguan. At siya ay nailipat sa Vrindavan. Kung kaya't siya'y napunta sa pangangalaga ni Amang Nanda Maharaj at Inang Yasoda. Kanyang nakilalang mga magulang na nabibilang sa negosyante at magsasakang antas. Ito ay napanatiling sikreto laban sa demonyong si Haring Kamsa. Sa Vrindavan, si Krishna na nasa katauhan bilang isang batang pastol ng mga baka ay ginugol sa kanyang transendental na paglilibang, ang matatamis na pakikipagmahalan na kasama ang mga mamamayan ng Vraja. Kalaunan, mula Vrindavan, si Krishna ay bumalik sa Mathura kung saan siya isinilang at kanyang pinaslang ang malupit na si Haring Kamsa na kanyang tsuhin. Kasunod niyon, pinalaya niya ang kanyang mga magulang, sina Vasudeva at Devaki, na nabilanggo sa loob ng 11 taon. Sa Mathura, nabawi ni Krishna ang kanyang karapat-dapat na lagay bilang isang prinsipe at siya ay di na bumalik sa Vrindavan. Lumaon, matapos makapag-asawa, si Krishna ay nanirahan sa Dwarka bilang hari, kasama ang kanyang 16,108 mga reyna, asawa. Unang bahagi, ang mga asawa ni Krishna. Sa suma total, si Panginoong Krishna ay mayroong 16,108 asawa. Ang 8 pinakapangunahing asawa ni Krishna ay kilala bilang ang mga Astavarya. Sila ay sina: una, Rukmini; ikalawa, Satyabhama; ikatlo, Jambavati; ika-4, Kalindi; ika-5, Mitravinda; ika-6, Nagnajiti; ika-7, Badra; at ika-8, Lakshana. Ang natitira mga 16,100 ay kanyang nasagip mula sa isang demonyong kinilala bilang si Narakasura. Noon ay mayroong isang napakamakapangyarihang demonyo nagngangalang Narakasura. Siya ay nandukot ng 16,100 mga dalaga mula sa samut-saring mga kaharian na kanyang sinakop. Sila ay kanyang kinamkam bilang mga alipin. Nang pinatay ni Krishna ang demonyong ito, pinalaya ng Panginoon ang mga 16,100 mga dalaga. Gayunpaman, matapos silang mapalaya, lahat ng mga binibining ito ay hiniling kay Krishna na siya ay pakasalan. Ang mga babaeng ito ay nahihiya dahil sila ay namuhay bilang mga kasama ng demonyong hari. At wala na sa kanilang mga pamilya ang nais na sila'y tanggapin pang muli. Subalit, ang pinakamahabaging, pinakakataas-taasang Panginoon ay tinanggap sila. Pinakasalan silang lahat. Binigyan sila ng maharlikang estado bilang kanyang mga asawa at sila'y nilaanan ng kanlungan, ng dangal sa lipunan. Para sa 16,108 mga asawa ni Krishna, kanyang hiningi kay Vishvakarma, arkitekto ng mga bathala, na magtayo ng mga palasyo sa Dwarka para sa bawat reyna. Si Krishna bilang ang perpektong asawa
ay individual na tumira sa bawat reyna na may kanya-kanyang sariling palasyo. Kaya't sa ganitong paraan, ipinakita ni Krishna sa lahat na siya ay ang walang iba kundi ang nag-iisang super soul, ang pinakakataas-taasang kaluluwa na naninirahan sa kaibuturan ng puso ng bawat nilalang. Miniminti na ang lahat na siya ay walang pinagkaiba sa omnipresent, sa Ingles, nasa lahat ng dako, na Panginoon ng lahat. Bilang ang nasa lahat ng dako na Panginoon ng lahat, si Kshirodakasai Vishnu, si Krishna ay palagi ang nasa loob rin ng bawat hindi mabilang na mga atom sa lahat ng mga sansinukob. Kung kaya't hindi naman talaga imposible para sa kanya ang maging nasa loob ng lahat ng bagay at lahat ng nilalang, sa lahat ng mga lugar at sa lahat ng oras ng sabay-sabay. Lahat ng mga asawa ni Krishna ay napakagaganda at pinagsisilbihan ang Panginoon ng may matinding pagmamahal at lubusang pag-aaruga. Bagamat ang mga reyna ay nakalahog sa matinding serbisyo para sa kasiyahan ng kanilang banal na asawa, si Panginoong Krishna ay nagninilay-nilay o nakameditate pa rin sa transcendental na lugar ng Sri Vrindavan. Kanyang palagi ang inaalala ng mga mamamayan ng Vraja, lalo't ang mga Gopa at ang mga Gopi. Yung mga Gopa, yung mga tropa ni Krishna na cowherd boy. Yung mga Gopi, yun yung mga babae. Ginugunita at hinahanap-hanap ang transcendental niyang mga paglilibang na kasama sila. Sa kanyang pagkawalay sa Vrindavan, minsan si Panginoong Krishna ay tila walang bahala sa lahat. Indifferent. Dahil dito, ang kanyang mga asawa ay tunay nga namang nababalisa. Ikalawang bahagi, binisita ni Narada Muni ang balisa at malulungkot na mga asawa ni Krishna. Ang pantas, sage, na si Narada Muni ay may spiritual na katawan, kung kaya't ang kapanganakan, pagkakasakit, pagtanda at kamatayan ay hindi siya apektado. Si Narada ay ang pinakamabait na deboto ni Sri Krishna. Siya ay isang malayang manlalakbay ng sansinukob, liberated spaceman. Taglay ang kanyang vina, yung musical instrument niya. Kanyang inaawit ang mga kaluwalhatian, glories ni Krishna, at siya ay nangangaral tungkol sa kamalayan sa Diyos. Sa isang pagkakataon, si Narada ay nagtungo sa Dwarka at nakipagkita sa pangunahing mga reyna ni Krishna, sina Rukmini at Satyabhama. Na kapwa mukhang balisa at hindi masaya. Nang sila'y tanungin ni Narada kung ano ang kanilang pinagdadaanan, si Rukmini ay sumagot ng, "Simula nang kami ikasal, kahit isang beses ay hindi ko man lamang napaligaya si Krishna. Hindi man lamang siya makontrol ng aking pagmamahal. Sa gabi, habang natutulog, si Krishna, kanyang hinila ang aking belo at sumigaw ng, 'O Radhika! O Radhika!
Nasaan ka? Ako'y mamamatay kapag wala ka. Radharani, kilala rin bilang si Radha o Radhe at Radhika. Siya ay ang pinakamatayog na deboto ni Krishna dahil si Krishna ay ang kanyang pinakamamahal. Gayunpaman, si Srimati Radharani ng Vraja ay hindi asawa ni Krishna. Gayon din naman ang mga gopi. Narito si Radharani, parating nakikitang kasama ni Krishna. Patuloy ni Rukmini, ang buong kama ay mamasa-masa dahil sa luha ni Krishna. At ang kagilagilalas dito ay gabi-gabi na lamang ito nangyayari. Hindi man lamang kami tinitingnan ni Krishna o kaya kahit isang beses man lamang ay tawagin ang aming pangalan. Katunayan, mukhang lahat kami ay wala man lamang halaga para sa kanya. Ang sabi ni Satyabhama, tama ka dyan. Katunayan, kagabi lamang, hinila ni Krishna ang aking belo habang tumatagoy ng, "Oh Radha! Oh Radha!" At bigla na lamang siyang hinimatay. Narada, ano ang nasa kabila ng lahat ng ito? Kami ay kasal kay Krishna. Pero bakit di man lamang niya kami tinitingnan? Sa mga sandali ring iyon, si Krishna ay nakaupo sa bulwagang Sudharma kasama sina Maharaj Ugrasen, Baladev, Uddhava at Akrura. Si Baladev o Balaram ay ang mas nakatatandang kapatid ni Krishna. Si Uddhava ay kanyang pinsan. Si Akrura ay kanyang tiyuhin at si Ugrasena ay ang kanyang lolong tiyuhin. Kanilang pinagkakasunduan ang mga politikal at mga suliranin ng Dwarka. Bilang omniscient o alam niya ang lahat, naiintindihan ni Krishna na si Narada ay may pagpupulong sa kanyang mga reyna sa palasyo ni Rukmini. Tatlong bahagi. Si Rohini ay tinanong ng mga asawa ni Krishna tungkol sa kalikasan ng pagmamahal ng mga Vrajavasi sa kanya. Vrajavasi, mga mamamayan ng Vraja. Ang Vraja ay isang rehiyon sa India na nasa magkabilang pangpang ng ilog ng Yamuna, habang ang kanyang sentro ay nasa Mathura, Vrindavan na estado ng Uttar Pradesh. Upang masolusyonan ang masuliraning personal na kalagayan nilang ito, nakipagkita ang mga reyna kay Inang Rohini. Kanilang napag-alaman na nasaksihan ni Inang Rohini ang mga paglilibang ng Panginoon sa Vrindavan. At dahil sa kanilang dakilang mabuting kapalaran, siya, si Rohini, ay naninirahan din sa Dwarka. Si Rohini ay ang ina ni Sri Balaram at Srimati Subhadra. Sinabi ng mga reyna kay Inang Rohini na, kayo po ay nanirahan din sa Vraja ng 11 taon kasama sina Krishna at Balabhadra, Balaram. Alam po ninyo ang lahat tungkol sa mga Vraja Gopi. Kiusap, maaari niyo po bang sabihin sa amin ang kalikasan ng pagmamahal ng mga Vraja Gopi, kung kaya't naging imposibleng malimutan ang mga iyon ni Krishna? Kami po ay lubusang na namumuhay kasama si Krishna ng 50 taon. Pero hindi man lang niya kami tinatawag ng, "Oh Rukmini, oh Satyabhama." Bakit po ganito yun? Bakit po
kaming 16,108 mga reyna na may hindi mapapantayang kagandahan, na may kanya-kanyang natatanging kadalubhasaan, sa Ingles, expertise, at walang kapantay na mga katangian, ay hindi man lamang mabigyang kasiyahan ang aming pinakamamahal na nag-iisang Krishna. Kahit pa siya ay aming pinaglilingkuran ng aming hindi mabilang na mga kaparaanan at ang aming kumpletong pagmamahal sa Kanya. Mukhang si Krishna ay inaalala lamang ang mga gopi at sila lamang ang kanyang palagiang iniiyakan. Pakiusap, sabihin po ninyo sa amin ang dahilan ukol dito. Naiintindihan ni Inang Rohini na ang mga reyna ay lubang sabik marinig ang Vraja Lila ng mga paglilibang ng Panginoon. Kanyang sinabing, oo nga, ang mga paglilibang ni Krishna sa Vrindavan ay napaka-espesyal, napakakatangi-tangi, na kahit pa si Krishna mismo ay naaakit ring marinig ang kaluwalhatian ng mga iyon. Maari kong isalaysay ang napakamamanghang mga aktibidad na iyon sa inyo, pero sa isang kondisyon. Si Krishna at si Balaram ay hindi dapat marinig habang aking inilalarawan ang mga paglilibang na iyon. Kapag kanilang marinig, malaking problema yon. Kung kaya't isang araw, noong sina Krishna at Balaram ay umalis, upang dumalo ng isang pagpupulong sa Sudharma Hall, lahat ng mga reyna ay sinunggaban ang pagkakataong iyon habang wala ang dalawa. Silang lahat ay nagtipon-tipon sa isang napakalaking bulwagan at pinakiusapan si Rohini Mata, ina, na isalaysay ang mga paglilibang ni Krishna noong kanyang kabataan. At upang siguruhin hindi ito maririnig ng magkapatid, inutusan ni Inang Rohini si Subhadra, kapatid na babae ni na Krishna at Balaram, na magsilbing bantay sa pintuan. Sesenyasan ni Subhadra si Inang Rohini kung kanyang nakikita si na Krishna at Balaram na parating na. Kung kaya't ganoon na nga, masayang sinabi ni Inang Rohini ang mga paglilibang ni Krishna noong kanyang kabataan sa Vrindavan. Ang paglalarawan ni Rohini ay napakagiliw at napakakalugod-lugod. Ang mga reyna ay narinig ng may nakinig, ng may kagalakang atensyon. Sila animoy nahigop sa kanilang pag-inom ng nektar, sa kanilang pagdinig ng mga salitang nagmumula sa mga labi ni Inang Rohini, at ang lahat sa kanila ay nawala sa kanilang panlabas na pandama. Ang sabi ni Rohini, para sa mga Vraja Gopi, wala na silang ibang alam kundi si Krishna lamang. Siya lamang ang kanilang pinakamamahal. Pero kayo, minsan, iniisip nyo na si Krishna ay ang pinakakataas-taasang Panginoon mismo at inyo siyang nakikitang may 4 na kamay at braso. Pero kailanman, ang mga Vraja Gopi ay hindi mag-iisip ng ganito. Para sa kanila, si Krishna ay isang pangkaraniwang bata na pasayaw-sayaw lamang sa palipaligid, habang pinatutugtog
ang kanyang plauta. Ang mga Brajagopi ay walang formal na relasyon kay Krishna. Gayunpaman, sa kanilang pagsilang pa lamang, ibinigay na nila ang lahat para sa kanya. Ang inyong pag-ibig ay nahati sa 12 mga bahagi, 1 asawa, 10 anak na lalaki, at 1 anak na babae. Ang pag-ibig ng mga gopi ay hindi nahahati at walang patid. Tuloy-tuloy, wala silang mga anak at tinalikuran na rin nila ang kani-kanilang mga asawa. Habang ginagampanan ang anumang gawaing bahay, pinananatili ng mga gopi ang kanilang isip at pusong nakapirmi kay Krishna. Habang naglilinis ng kanilang bahay, sila ay umaawit ng Govinda Damodar Madhaviti. Habang nagluluto, sila ay umaawit ng Govinda Damodar Madhaviti. Habang inaaruga ang mga anak ng mas nakatatanda, sila ay umaawit ng Govinda Damodar Madhaviti. Habang nagbabayo ng trigo, sila ay umaawit ng Govinda Damodar Madhaviti. Patinuturuan ang kanilang mga alagang loro sa bahay na umawit ng Govinda Damodar Madhaviti. Ang Govinda Damodar Madhaviti ay isang devosyonal na parirala, sa English phrase, na niluluwalhati si Panginoong Sri Krishna. Tinutukoy nito si Krishna na may iba't ibang pangalan at binibigyang kahulugan nito ang pagsamba, paggalang at pagmamahal sa Kanya. Ito ay kinompose ng pinagpipitagang si Sri Bilva Mangalacharya Thakur. Narito si Bilva Mangalacharya Thakur na inaawitan si Krishna. Bulag siya. Ang isip at puso ng mga gopi ay tulad ng isang karo na kung saan si Krishna ay nakaupo magpakailanman. Ang isip at puso ni Krishna ay parang karo kung saan naman ang mga gopi ay palagiang nakasakay. Ang mga gopi ay palagiang tumatawag ng Krishna! 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 At si Krishna naman ay palagiang tumatawag ng Radhe! 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 Jaya Jaya! Jaya Sri Radhe! Ang Jaya, salitang Sanskrit, ang ibig sabihin nito ay lahat ng mga kalwalhatian ay para sa iyo o para sa iyo ang tagumpay. Sabi pa ni Inang Rohini, si Krishna ay tunay na nagmamalasakit sa mga gopi na minsan nga ay kanyang pinupunasan ang tumutulong pawis sa kanilang mga mukha sa pagod dahil sa kanilang masayang-masayang pagsasayaw ng Rasalila. Ang Rasalila ay transcendental na paglilibang ni Krishnang nakikipagsayawan sa mga gopi. Ang mga gopi ay hindi pangkaraniwang mga babae. Sila ay ang mga walang hanggang na kasakasama ni Krishna. Sila ay hindi mga asawa ni Krishna. Mula sa spiritual na mundo, sila ay bumaba dito sa planetang daigdig upang asistahan si Krishnang maipakita ang kanyang matatamis na walang hanggang na mga paglilibang upang akitin tayong mga nahulog na mga kaluluwa. Kapag sila'y tinatawag ni Krishna upang ipagdiwang sa loob ng kagubatan ng Vrindavan ang mapagpalang kabilugan ng buwan, iniiwan ng mga gopi
ang kanilang material na mga katawan na natutulog sa kanilang bahay sa nayo ng Vraja, kasama ng kanilang mga pamilya. Sa madaling salita, upang makapiling si Krishna, tagalay lamang nila ang kanilang mga swarup, spiritual na anyo. Tulad ni Krishna, ang mga gopi ay walang material na katawan habang sila ay nasa paglilibang na ito. Kung kaya't dito sa Rasa Leela pastime ay walang usaping sexual na kamunduhan. Si Krishna, ang pinakakataas-taasang mistiko, ay ine-expand o pinalalawak ang sarili bilang maraming Krishna at nakikipagsayawan sa bawat gopi. Ang mga mistikong ekspansyon ni Krishna ay hindi nakikita ng mga gopi dahil siya ay nagpapakitang mag-isa lamang sa bawat isa sa kanila. Inaakala ng bawat gopi na si Krishna ay kasama niya lamang ng mag-isa. Ang bawat gopi ay ikinasasaya ang kanyang pribado, transcendental at magsing-irog na relasyong paglilibang, habang kanyang pinagsisilbihan at binibigyang kasiyahan ang kanyang pinakamamahal na Panginoon. Sa mga sandaling iyon, si Subhadra Devi ay nakatayo sa labas ng tirahan ng mga reyna. Binabantayan ang pintuan upang pigilan sina Krishna at Balaram na makapasok. Bagamat siya ay opisyal na nakalahok sa pagbabantay ng saradong pintuan, hindi niya maiwasan ang oportunidad na marinig ang mga banal na paglilibang ni Panginoong Krishna. Kung kaya't, tulad ng mga reyna ng Dwarka, nawala rin ang kanyang panlabas na mga pandama. Ikaapat na bahagi, sina Krishna at Balaram ay gahaman na marinig ang mga Vraja Leela Katha. Bagamat sina Krishna at Balaram ay abalang dumadalo sa isang pagpupulong, kanilang naiintindihan na si Inang Rohini ay isinasalaysay ang kanilang mga lila paglilibang sa Vrindavan. Dahil sa kanilang puspusang pagkagahaman na marinig ang katha, pagsasalaysay, ang magkapatid ay nilisan ang lohiya, sa Ingles, Assembly Hall, at tumakbo sa lugar kung saan sina Rohini at ang mga reyna ay nagsasama-sama. Nang kanilang marating ang pintuan, ang dalawang magkapatid ay nakita ang kanilang kapatid na babae, si Subhadra, na nakatayo sa pintuan na nagbabantay. Pero dahil nawala ang kanyang panlabas na pandama, hindi nawari ni Subhadra Devi ang presensya ng mga Panginoon. Sina Krishna at Balaram ay tumayo sa pagitan ni Subhadra at sa isang iglap, sila ay nahigop rin sa paglalarawan ni Inang Rohini. Ikalimang bahagi, sina Krishna, Balaram at Subhadra ay nag-iba ng anyo. Napakakalugod-lugod ng mga paglilibang. Ang mga paglilibang sa Vrindavan ay inilalarawan ang pagmamahal at apeksyon ng mga naninirahan sa Vraja. At habang ang tatlo ay naaaliw sa kanilang pagkikinig ng mga transcendental na mga paglilibang na ito, may dakilang pagbabagong anyo ang nagsimulang lumitaw sa kanilang mga katawan.
Sa kanilang pagkawala, dahil sa kanilang sobrang pagkamangha, ang kanilang mga mata ay nagsilakihan at nagsilawakan. Ang kanilang kamay at paa ay umurong, kung kaya't sina Krishna, Balaram at Subhadra ay nagpistulang parang mga pagong. Ang kanilang mga leeg, mga braso at mga binti ay nawala. Ang natira lamang ay ang mga anyo ng Poong Jagannath na makikita ngayon sa Puri. Sa mga sandali ring iyon, si Narada Muni ay nagtungo rin sa dakong ito. Sa malayong distansya, kanyang nakita ang tatlong anyo ni Krishna, Balaram at Subhadra. Gayunpaman, sa kanyang paglapit sa kanila, si Krishna kasama ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay nanumbalik sa kanilang dating panlabas na anyo. Sila ay kumatawang muli mula sa kanilang dating normal na anyo. Kanilang itinago yaong mahababa, pinakakataas-taasang kasiyahan ng pag-ibig, na ipinamalas naman ang kanilang panlabas na mga anyo. Ika-6 na bahagi. Hiniling ni Narada Muni sa Panginoon na ihayag ang kanyang pinakaspesyal at kakaibang transcendental na kaligayahang anyo. Sa kanyang dakilang kasiyahan, si Narada Muni ay nagsayaw habang nakataas ang mga kamay at sinabing, "Nakita ko yon! Nakita ko yon! Sinusubukan niyo akong taguan! Mahal kong Panginoon, nakita ko na ang inyong napakaraming kamanghamanghang transcendental na mga anyo. Krishna, Narasimha, Vamana, Parasuram, Rama, Balaram Krishna, Buddha, Kalki, Matsya, Kurma, Varaha. Pero hindi ko pa nakita ang magandang anyong ito. Ako po ay buong pagpapakumbabang nagdarasal sa inyo pong ihayag kung saan man itong napaka mapagpalang anyong ito. Nang sa ganon, ang sino man ay makamit ang darshan ng inyong pinakaspesyal at kakaibang transcendental na kaligayahang anyo. Sa anyong ito, kayo po ay kikilalanin bilang si Patita Pavana, tagapagsagip ng nahulog na nilalang. At inyo pong palalayain ang buong mundo sa pamamagitan ng inyong mapagpalang darshan. Darshan. Ang ibig sabihin ng salitang Sanskrit na darshan, darsana, na ang bigkas ay darshan, ay paningin, bisyon o anyo. Ang darshan ay ang akto ng pagtingin sa isang poon, deity, banal na tao, sagradong bagay o natural na tanawin, lalo't nasa pisikal na anyo. Ang sabi pa ni Narada, ang buong mundo ay maaari kang makita dito sa iyong pinakaspesyal at kakaibang transcendental na kaligayahang anyo. Ikapitong bahagi. Idineklara ni Krishna kay Narada na kanyang ihahayag ang puong anyo na mga ito.
Sumagot si Krishna na, mangyayari yan, Narada. Aking ihahayag itong poong anyo na mga ito. Sa Jagannath Puri, sa lahat ng oras. Sa gayon, ang lahat ng tao ay maaari kaming puntahan upang kami ay makita. Kung kaya't upang tuparin ang ninanais ng kanyang debotong si Narada Muni, si Panginoong Krishna, ang maawaing Diyos ng kalahatan, ay inihayag itong poong anyo at habang buhay silang naninirahan sa Kshetra Purushottam Dham, Jagannath Puri sa Orissa, na ang tawag ngayon ay Odisha. Ang Jagannath Puri na sinasabing korteng konsyel ay nakapwesto sa Odisha na dating Orissa, isang estado sa India. Tanong, pero papaano naman yaong hindi kaya magpunta sa Odisha? Papaano nila makikita ang pinakakataas-taasang Panginoon at makasama siya? Ikawalong bahagi, ang pinakakataas-taasang Panginoon at ang kanyang mga pangalan ay walang pinagkaiba. Sa sinaunang mga banal na kasulatang tinatawag na mga Veda, ang pinakakataas-taasang Panginoon mismo ay sinabing, "Sino man ang lumalahok sa pagsasambit ng aking transcendental na pangalan ay ikinokonsiderang palagian na niya akong nakakasalamuha." Padma Purana. Walang pinagkaiba sa pagitan ng banal na pangalan ng Panginoon at sa Panginoon mismo. Bilang gayon, ang banal na pangalan ay perpekto tulad ng Panginoon mismo sa kanyang kabuuan, kadalisayan at kawalang hanggan. Ang banal na pangalan ay walang material na taginting. Wala rin siyang kahit anong material na kontaminasyon. Padma Purana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ikasyam na bahagi. Isang mensahe mula sa guru kung paano ang maging tunay na maligaya. Ang lahat ay nagnanais ng walang hanggang na kaligayahan. Likas lamang yon dahil bilang mga spiritual na kaluluwa o mga persona, bilang mga mumunting bahagi o kislap ng Diyos, tayo ay may kaloob na mga kalidad o katangian na kailanman ay hindi maaaring maiwalay sa atin. Una, ang pagiging walang hanggan. Kalawa, ang pagiging puno ng kaalaman. At ikatlo, ang pagiging may lubos na kasiyahan. Pero ang problema, itong mga banal na mga kalidad na ito ay natatabunan. Tulad nitong napakahalagang kumikinang na hiyas na ito na ngayon ay natatakpan ng dumi. Dito sa material na mundo, bilang kaluluwang may katawan, sa kasawiang palad, ganito ang lagay nating lahat. Pero kung atin lamang sanang mamahalin ng Diyos, atin nang maiwawaksi ang duming ito sa kanyang awa. Sa libreng kalagayang ganito, tayo ay tunay na magiging maligaya. Dahil ito naman talaga ay ang ating tunay na kalikasan. Pero ang tanong, paano?
Narito ang isang mensahe mula sa aking pinakamamahal na Guru Dave, spiritual na guro. Ang isang tao ay maari lamang maging tunay na maligaya, tunay na may kasiyahang panloob kapag kanyang natitikman ang pag-ibig sa Diyos. Ang pinakamadaling paraan upang marating ang makaspiritual na simulaing ito, ang pag-ibig sa Panginoon, ay sa pamamagitan ng palagiang pagkikinig at pagsasambit ng kanyang mga banal na pangalan. Sinabi ni Jagadguru Krish Butler, Srila Swarupananda Paramahamsa Prabhupada. Ang buod ng mga istorya sa presentasyong ito ay may mga sipi mula sa makasaysayang kasulutang mga Veda at Shruti, salitang turo mula sa banal na Gurudev. Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Sutarasat Sri Srimad Jagadguru Srila Swarupananda Prabhupada Ki Jai. Si His Holiness Jagadguru Krish Butler Srila Swarupananda Paramahamsa Prabhupada. Marami pong salamat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Nitai ko, Haribol, Haribol, Nitai ko, Haribol, Haribol, Nitai ko. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa, Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa, Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa, Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya